Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC, Grade 3, Quarter 2, Lesson 1, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa sariling paraan ng pakikilahok sa pamilya. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga layunin. Nakakikilala ng mga sariling paraan ng pakikilahok sa mga gawain sa loob ng tahanan. Naiisa-isa na ang sariling paraan ng pakikilahok sa mga gawain ng pamilya ay nakakatulong sa pagkakabuklod-buklod at pagpapatatag ng ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya. Bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin ngayong araw, mayroon lamang tayong ilang mga paalala. Umupo lamang ng maayos at subukang huwag gumawa ng kahit anong walang kinalaman sa ating aralin. Makinig na mabuti at subukang makibahagi sa abot ng makakaya. Huwag mahihiyang magtanong kung mayroong hindi malinaw o may kalituhan sa anumang paksa. Magtaas ng kamay kung may nais sabihin. Huwag magsalita kung may iba pang kamag-aral ang kasalukuyang nagsasalita. Suriin ang mga larawan. Ano ang kanilang ginagawa? Ginagawa mo rin ba ang mga ito? Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Tanong, ano sa palagay ninyo ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Sagot, tumutulong sila sa gawaing bahay tulad ng paghuhugas, pagwawalis at pagtitiklop ng damit. Ano pa kaya ang iba pang gawain sa tahanan na maaaring gampanan ng mga batang tulad nyo? Sagot, maaaring magligpit ng laruan, magpunas ng mesa o magdilig ng halaman. Ngayong araw ay pag-uusapan natin at tutukuyin ang mga paraan ng pakikilahok sa loob ng tahanan na nakatutulong upang mapatatag ang pagkakabuklod-buklod at ugnayan ng pamilya. Ngayon ay ating pag-usapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang aralin. Pakikilahok. Pakikilahok. Ano para sa inyo ang kahulugan ng salitang nakasulat? Maaaring sagot, ang pakikilahok ay nangangahulugang pagsama o pagdalo sa isang gawain o aktibidad. Halimbawa ng mga gawain sa loob ng tahanan na inyong ginagawa. Pagliligpit ng laruan, pagtatapo ng basura sa basurahan, paglalagay ng pinagkainan sa lababo, pagbili sa tindahan, at pag-aayos ng gamit sa eskwela. Basahin ang maikling sanaysay na pinamagatang Ang Aking Kaibigan. Mayroon akong kaibigan. Ang pangalan niya ay Nathan. Minsan nang kami ay nagkwentuhan. Sinabi niya sa akin kung ano ang kadalasan niyang ginagawa bago pumasok sa paaralan. Sabi niya,
Pagising sa umaga ay inaayos niya ang laman ng kanyang bag na dadalhin sa eskwela. Pagkatapos nito ay kakain siya upang siguradong hindi siya magutom habang nag-aaral. Sumasandok siya ng kanin at kumukuha ng ulam. Nagsasalin rin siya ng tubig sa baso para sa kanyang inumin. Pagkakain ay dadalhin niya ang pinagkainan sa lababo at maghahanda upang maligo. Dagdag pa ni Nathan, pagkaligo ay magbibihis na siya at pupunta sa kusina upang kunin ang kanyang baunan. Kapag maayos na ang lahat, sasabihin niya sa kanyang magulang na nakahanda na siya na pumasok sa paaralan. Namangha ako sa kwento ng kaibigan kong si Nathan. Ang galing mo naman, sabi ko. Bakit mo ginagawa ang mga iyan? Gusto ko kasing makatulong sa bahay namin, kaya ako na ang gumagawa kapag alam kong kaya ko na, sagot ni Nathan. May tanong din ako, dagdag pa niya. Ano yun? Sagot ko. At nagulat ako sa kanyang tanong. Aniya, ikaw kaibigan, ano ang ginagawa mong paghahanda bago pumasok sa paaralan para makatulong sa inyong tahanan? Ano kaya ang maisagot ko sa tanong ni Nathan? Sabi ko sa sarili. Pakiusap, tulungan naman ninyo ako. Ano ang inyong ginagawa sa inyong tahanan upang makilahok sa paghahanda bago pumasok sa eskwela? Maglalaro tayo ng isang masayang laro na ang pamagat ay, Kaya ko yan! Ganito lang ang gagawin. Magtatanong ako kung kaya ba ninyong gawin ang isang gawain sa bahay. Kapag kaya ninyo, taas kamay at sabay-sabay nating sabihin, Kaya ko yan! Kapag hindi pa kaya, huwag mag-alala. Umupo lang at makinig sa susunod na tanong. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Kaya ba ninyong maghugas ng pinggan? Kaya ba ninyong magwalis ng sahig? Kaya nyo na bang maghugas ng plato? Kaya nyo na bang magsaing? Kaya nyo na bang magtapon ng basura sa basurahan? Kaya nyo na bang maghanda ng hapagkainan? Kaya nyo na bang magbunot ng sahig? Kaya nyo na bang bumili sa tindahan? Kaya nyo na bang magplantsa ng damit? Kaya nyo na bang magligpit ng tulugan? Ngayon ay dadako naman tayo sa gawain bilang isa. Ang panuto para sa gawain isa ay ito. Una, kumuha ng isang pirasong papel at isulat ang iyong pangalan. Pangalawa, maglista ng mga gawain sa tahanan na iyong ginagawa o nagagawa. Pangatlo, maaaring maglista ng pinakamababang bilang ay 5 at pinakamarami naman ay 10. Kasagutan. Anong gawaing bahay ang kaya mong gawin bilang isang bata upang makatulong at maipakita ang pakikiisa sa inyong tahanan? Sagutin natin. Una,
Nakakalat ang mga laruan sa sala. Sagot, ililigpit ko ang mga laruan sa sala. Pangalawa, nakabukas ang bentilador kahit walang gumagamit. Sagot, papatayin ko ang bentilador kapag walang gumagamit. Pangatlo, iniwan ang pinagkainang mga plato sa mesa. Sagot, ilalagay ko ang pinagkainan sa lababo. Pang-apat, basa ang sahig dahil sa natapong tubig. Sagot, pupunasan ko ang sahig na nabasa. Panglima, magulo ang gamit pang-eskwela. Sagot, aayusin ko at ilalagay sa bag ang aking gamit pang-eskwela. Bakit ito ang iyong sagot? Ibahagi sa klase. Batay sa mga napag-usapan sa klase, maglista ng 5 bagay na kaya mo nang gawin sa loob ng tahanan. Gayon din ay maglista ng 5 bagay na hindi mo pa kayang gawin sa loob ng tahanan. Tanong, bakit sa tingin mo ay mahalagang matutuhan ang mga gawain sa loob ng tahanan? Sagot, mahalagang matutuhan ko ang mga gawain sa loob ng tahanan nang sa gayon ay makatulong ako sa aking pamilya sa paraang kaya ko. Tanong, ano sa tingin mo ang dapat gawin ukol sa mga bagay na hindi mo pa kayang gawin sa loob ng tahanan? Sagot, mahalagang matutuhan ko rin paunti-unti ang mga bagay na hindi ko pa kayang gawin sa ngayon sa loob ng tahanan. Sa isang papel, isulat kung paano mo babaguhin ang mga aktibidad na nakasulat upang ikaw ay matagumpay na makatulong sa gawain sa loob ng tahanan. Una, naghihintay ng pagkain mula kay nanay o tatay. Sagot, maghahanda ako ng sarili kong pagkain sa abot ng aking makakaya. Pangalawa, naghihintay na paliguan ako ni nanay o tatay. Sagot, maliligo ako ng mag-isa. Pangatlo, ipinagliligpit ako ni nanay o tatay. Sagot, ililigpit ko ang sarili kong mga gamit. Pang-apat, sinusubuan ako ng pagkain ni nanay o tatay. Sagot, kakain ako ng mag-isa. Panglima, binibihisan ako ni nanay o tatay. Sagot, magbibihis ako kahit walang tulong ni nanay o tatay. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.